Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Krisha Marigold Geomilig, nag-aaral sa Jose Rizal Memorial State University, Tampilisan Campus. Sa kursong Bachelor of Secondary Education, Major in Filipino. Ngayong araw ay tatalakayin ko ang mga makrong kasanayan. Ang limang makrong kasanayan, una, pakikinig, pagsasalita, pagbasa, pagsulat, at panunood. Unahin ko muna ang makrong kasanayan ng pakikinig. Pakikinig ay isang paraan sa pagtanggap ng mensahe sa pamamagitan ng pandinig. Meron itong kombinasyon ng tatlo bagay: tinatanggap na tunog, naunawaan at natatandaan. Ang pakikinig, isang proseso ng pagtanggap ng mensahe mula sa narinig. Ito ay mula sa tunog o salita na narinig sa pamamagitan ng auditory nerve, mabilis na dinadala sa utak o brain. Upang bigyan ng pagkakahulugan at pagsusuri o analyze kung ano ang narinig, ang utak ay siyang nagbibigay ng interpretasyon at pag-unawa at doon nagkakaroon ng kahulugan ang narinig. Kahalagahan at kabuluhan ng pakikinig. Isang mabilis at mabisang paraan ng pagkuha ng impormasyon kaysa sa tuwirang pagbasa. Ang pakikinig sa kapwa ay daan upang ang bawat isa ay nagkaunawaan at nagkaroon ng mabuting palagayan. Sa pakikinig, kinakailangan ng iba yung konsentrasyon sa pag-unawa, pagtanda o pagguhit ng narinig. Ito naman ang imahe ng pakikinig. Listening. Pangalawa, makrong kasanayan ng pagsasalita. Ang pagsasalita ay isang makrong kasanayan na may layuning ipahayag ang kaisipang paniniwala at saloobin. Ito ay isang aktibong proseso ng pagtanggap ng mensahe sa pamamagitan at pag-iisip. Aktibo ito dahil nagbibigay daan ito sa isang tao na pag-iisip, tandaan at suriin ang kahulugan at kabuluhan ng mga salitang kanyang napakinggan. Ang pakikinig sa makatuwid, ang pag-unawa sa kahulugan ng tunog na napakinggan. Napakahulugan ito na pakikinig na may layunin ang pag-unawa sa kahulugan ng mga napakinggan. Salita na napakahulugan na narinig. Inuunawa ang mga katotohanan at ideya na napaloob sa mga salitang napakinggan. Bagamat magkaugnay, may pagkakaiba ang pandinig, hearing, at pakikinig o listening. Sa level na pisikal na pandinig, sapagkat isang kapasidad ito para matukoy ang tunog na nabubuo sa isang salita. Tumutukoy ito sa ating kakayahang marinig ang anumang tunog sa pamamagitan ng ating mga tenga. Samantala, isang proseso ng pag-iisip na may layunin na unawain ang kahulugang napakaloob sa mga tunog na pinakinggan ang pakikinig. Kabuluhan at kabuluhan ng pagsasalita. So, pasensya na, dulo lang. Una, komunikasyon ng may ideya at damdamin sa pamamagitan ng simbolo, nakikita at naririnig mula sa tagapagsalita. Dalawa, naging kasangkapan sa pagkakaunawaan ng mga tao. Pangatlo, nagkapaghikayat o ang impluwensya ng saloobin na nakikinig. 4,
higit na may oportunidad at nakakalamang ang isang tag-ong mahusay magsalita. 5. Naipapahayag sa publiko ang pananaw ng katwirang makakabuluhan at kapakanang panlipunan upang magamit sa pagbuo ng mga patakaran at estratehiya na pagpapaunlad nito. 6. Maibabahagi at magpamana ng karunungan sa mga susunod na sasanlin lahi. 7. Magbahagi ng karunungang natatamo sa pamamagitan ng nakapag-usap at higit mabilis at marami. 8. Magagamit sa iba't ibang pagkakataon kasama na ang mga gawaing pang-akademiko. Totoo namang nagagamit talaga ito sa pag-aaral. Ito ang imahe ng pagsasalita. Ang susunod naman ay makrong kasanayan ng pagbasa. Ang pagbasa ay pagkilala, pag-unawa, pagpapahulugan at pagtataya ng ideya sa mga nakaimbag na simbolo. Ito ay proseso ng pag-unawa sa mga kaisipang hatid ng mga author sa mga mambabasa. Sa pamamagitan ng pagbasa, nahasa ang iba't ibang kasanayan ng isang individual. Ang pagbasa kung gayon ay napakahalaga sa isang individual sapagkat ito ay tutugon sa kanyang pagkatuto tungo sa mas malawak na kaalaman sa kanyang kapaligiran, sa bansa at marami pang ibang nahuhubog ng kanyang pagkatao. Ang pagbasa ay isa ring kognitibong proseso ng pag-unawa sa mensahe na kaimbago anumang wikang nakasulat. Ang pagbasa ay isa ring wikang nakasulat. May kaugnayan ito sa pagsulat sapagkat anumang binabasa natin ay maaring isulat at umang inaisulat ng kamay ay nababasa ng mata. Nakakambal na pagkakahulugan, gayon din sa pagkatuto sapagkat ang kakayanan sa pagbasa ay daan tungo sa kaalaman. Ang kabuluhan ng pagbasa ay isa sa mga kasanayang pangwika na tulay ng mga estudyante upang mapahusay at malina ang kasanayan sa mabisang pag-unawa sa teksto. Ito ay may malaking kaugnayan sa iba't iba pang makrong kasanayang pakikinig, pagsasalita, pagsulat, at panonood ng isang tao dahil nagkakaroon ng kakayahang makabuo ng mga kaisipan at makapagpahayag ng damdamin at maayos na makipagkomunikasyon sa lahat ng disiplina o larangan. Ang mga kaisipang nakukuha at nabubuo sa pamamagitan ng pagbasa, pakikinig, pagsasalita at panonood ay maaring sulatin upang maibahagi sa iba. Ang susunod naman ang imahe ng pagbasa. Susunod ang makrong kasanayan ng pagsulat. Ito ang pinakamahirap sa lahat ng makrong kasanayan. Basahin natin ang paghulugan. Ang pagsulat ay pagsasalin sa papel o anumang kasangkapang maaaring magamit na mapapagsasalinan ng mga nabuong salita, simbolo at ilustrasyon ng isang tao o sa taong layuning maipahayag ang nasa kanyang isipan. Isang paraan ng papahayag ng mga saloobin, damdamin at kaalaman ang pagsulat katulad ng pagsasalita. Sa apat na makrong kasanayang pangwika, pakikinig, pagsasalita, pagbabasa at pagsulat at panonood, ang pagsulat ay sinasabing pinakamahirap na tutunan. Mahirap talaga siyang aralin kasi kailangan mo pang isulat lahat ng mga titik na makabuo ka ng mga salita. Di tulad ng pagsasalita, hindi mga tunog kundi may mga titik na simbolong ginagamit na manunol upang makapagpahayag. Yan yung sinabi ko kanina na sa ABCD, gagawa ka ng salita at may kahulugan din inyon. Kaya napakahirap sumulat at matutunan yon. Mahirap din tutunan.
Bumubuo siya ng makakahulugang salita mula sa mga titik ng mga salita, ng mga pangungusap at kabuuang discourse mula sa mga salita. At ito naman yung mga kahalagahan at kabuluhan. Kahalagang panterapeutikal. Ang taong may kahinaan sa pagsasalita ay mahilig sumulat para mailabas lamang ang nasa kalooban ng maibabasa man o wala. Gumagaan ang kanilang pakiramdam pagkatapos makapagsulat. Para bang naibsan sila sa isang mabigat na dalahin. At kahalagang pansosyal, sumulat ang mga tao dahil may namamagitang katahimikan o bagay na siyang nagpapalayo sa isang relasyon, ngunit likas na tao ang magkarelasyon. Kung nasasaktan ka at hindi mo masabi ng tuwiran ang iyong nararamdaman, isulat mo lang iyon. Madali ang ugnayan sa pamamagitan ng pagsulat. Ang isang mamamayang sosyal ay sandatang manulat ang ginagamit upang maipadama ang kanyang saloobin tungkol sa nangyayari sa kanyang kapaligiran. Kahalagang pang-ekonomiya, ang taong sumusulat dahil kailangan para siyang mabuhay. Sa madaling salita, ito ay nagiging kanyang hanap buhay. Pang-araw-araw na gawain niyang pagsusulat at paghahanap ng mga dapat isulat, lalo na kapag may nahabol na deadline. Kahalagahang pangkasaysayan. Ang panulat ay mahalaga sa pagreserba ng ating kasaysayang pambansa at ang mga naisa sa titik ay magsisilbing dokumento para sa mga susunod na henerasyon. Ito ang larawan ng pagsusulat. Susunod at huli. Makrong kasanayan ng panunood. Ang panunood ay isang kasanayang napadagdag sa komunikasyon. Isang kasanayang pangkomunikasyon na umunawa sa mga nakikitang imahe sa kapaligiran ng isang tao. Malalim na nagbibigyan interpretasyon ang nakikita sa iba't ibang uri ng palabas, mga paunlad ang kakayahang makapag-interpreta sa pamamagitan ng masusing obserbasyon sa pinapanood. Kabuluhan at kahalagahan ng panunood. Ito ay nakakatulong sa pagpapaunlad ng kaalaman ng mahigit na malalim na paghinuha sa mga nakikita at nadidinig. Kahalagahan ang patuloy na paglinang sa mga makrong kasanayang panunood ay nakapagdudulot sa isang individual na mapaunlad ang kakayahan, mag-interpreta at mapalawak ang kaalaman, pagkaisipan at pag-unawa. Mapaunlad ang kakayahang mangilatis o magsuri sa katotohanan ng isang bagay, maging mamulat sa katotohanan sa buhay. Makakatulong para maging alerto sa mga nangyayari sa paligid. Magising ang kamalayan ng individual. Dito natatapos ang aking talakayan tungkol sa 5 makrong kasanayan. Sana at may natutunan at maraming salamat sa pakikinig. At bago ang lahat, ito pala yung imahe ng panunood. Nakalimutan ko. Ulitin ko, maraming salamat sa pakikinig sa aking sinasabi, sa aking pagsasalita. At dito na natatatapos ang aking talakayan ukol sa makrong kasanayan. Maraming salamat ulit.